Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kabayan, kumusta kayo? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Panibagong reaksyon, sariling opinion po, yung aking ibabahagi sa time na to. Pero bago ko ituloy ay maraming salamat po to my silent viewers, new subscribers, mga nagla-like, comment, and share dito po sa aking mga ginagawang reaction. Maraming salamat po sa suporta ninyo. And please support na rin po natin si Pinuno Ka-Business, yung Ka-Business Official, Papa Dins TV, and Ka-Business Family. And also support na rin po, bago ko makalimutan, ang aking pong mga kasama mga reactor, shout out, Anime Reactors TV, Taong Gala, Kalingap Turak, Ma'am Fleurs Channel, Alminda Mix Vlog, MK Inday Ukray TV, Katangay PLC, and Kamix Vlog. Shoutout po sa ating mga kagwang, sila Intoy, Kagwang Intoy Official, Kagwang Bay Papay Official, Kagwang Buknoy Official. At mayroon na rin po mga channel, bago lang sila Kagwang Bong Official, Kagwang Bugi Official, at si Kagwang Burnok Official. Ayun po, support po natin sila. Ito yung ngayon yung reaction ko, mga kabayan, ka-business, ka-papi, at kalinaw. Dito po sa mundo ni Jonathan, yung mundong maligalig. Okay? So, yun nga po, pagdating nila Pinuno galing sa tour, pinuntahan nila sila Jonathan, si Nanay Marita. Pero bago yun, umikot muna si Sir Wakiwak para malaman kung nandoon nga ba talaga. Kasi nga lang, parang umiiwas ito sila Jonathan kila Sir Wakiwak dahil nga dinala nito sa barangay, tapos nagkaroon ng saltik problema sa pag-iisip na naman, nabigo si Jonathan kay Myra, kaya umalis doon sa barangay. Kung dinala naman na sila doon, lumayas, hindi na bumalik, nagpaalam naman, kaya lang, ayun, hindi na bumalik nga, ayaw na niya, nagbago yung isip dahil nga nag-break sila ni Myra, siya lang ang nakakaalam, ito lang si Jonathan lang nakakaalam na may relasyon sila. Parang talaga malaki yung bawas ni Jonathan. Kasi para sa akin, kung normal mag-isip yan, alam niyang may asawa yung tao, di yan magaganyan Kaya, talaga siya, assuming, pretending, nag-hallucinate, imagination, kunyari, sila, pero hindi. So, ito ngayon, pasalamat tayo kasi kita natin na na-rescue na ulit sila. Balik na naman sa dati, number 1 na naman to. Kila Pinuno Ka-Business na naman ang bagsak nila, Jonathan at saka si Nanay Marita. So habang inaayos ngayong doon sa Home for the Aged na titirahan ni Nanay Marita, inaayos pa nga daw yung room, kaya antayin lang nila na tawagan sila Pinuno. Ayun nga kay Sir Wakiwak kung naka-ready na yung room para kay Nanay Marita. So special talaga, di ba? Hindi siya basta-basta na lang sasalpak doon na wala talagang maayos na mahihigaan na matutulugan. So, ibig sabihin, hindi sila pinabayaan talaga. Hindi naman talaga sila pinabayaan ng ka-business family. Yung mga nagsasabi lang dyan na porket nandoon sa tour sila Pinuno, akala binaliwala na yung mag-ina, hindi nila alam na may proseso namang inaantay. Diba? Yung ating gobyerno, tapos nandiyan si Sir Wakiwak, doon nga lang ito si Jonathan ang problema kasi naging maligalig nga siya. Yung kanyang saltik na naman, lumutang-lutang kung saan-saan nagpunta, kaya tuloy, kung saan man siya nakakarating, kung sino man nag-abot sa kanya ng makakain, okay lang yun Kaya lang, ang nagiging impact, lumalabas na pinababayaan sila ni Pinuno Ka-Business, kahit hindi naman. Pero okay na yun. Ngayon, dahil nandun na ulit sila sa poder ng Ka-Business Family, shout out kay Mrs. Ka-Business. Parang pag pumikit ako, parang bumalik na naman sa una. Yung una, beses na na-rescue ito nila Pinuno Ka-Business na yung doon sa parang lungga ng daga. Nailipat na yung kagad sila ng na hinahanapan ng room, tapos ngayon pinaliguan yun ni Mrs. Ka-Business. So ngayon, ito na naman tong huli, na kinuha ulit sila, tinulungan ulit nila Mrs. Ka-Business, nila Pinuno Ka-Business, inuwi si Nanay Marita, doon mismo sa bahay. Ang kaibahan lang ngayon, kasi yung pinagdalang kay Nanay Marita ngayon, doon na mismo sa Ka-Business House. Yung unang-una kasi, hinanapan talaga sila ng malilipatan. Nakahanap naman kaagad yun ng room. Kaya lang, hindi sila nagtagal doon dahil nga ito si Jonathan, talaga madumi, hindi marunong maglinis, mabaho.
Kaya yun ang naging problema. So ngayon, nasa poder na naman sila nila, Mrs. Ka-Business. At salamat kay Mrs. Ka-Business kasi pinaliguan niya si Nanay Marita, yung tulong-tulong, na naman yung mga kagwangs. Yun yung yun yung para sa akin yung inaantay ko din na may gagawa na magpapaligo kay Nanay Marita. Alam naman natin kung sino yung mga tumulong habang wala sila. Wala man lang nagpaligo kay Nanay Marita, di ba? Si Mrs. Ka-Business lang. Kailan dumating na. Yun naman talaga Yun lang ang nagpapaligo kay Nanay yung mga M's sila. Shout out dati sila Junjun, sila Nika, sila Ate Mingay. Sila ang nagpapaligo dati kay Nanay Marita. Tapos, ayan ngayon. So medyo malinis-linis na naman na. Wala pang update. Simula nang nakuha sila doon. At alam naman na natin nasa Ka-Business family house sila, Nanay Marita. So itong napansin ko pala kay Jonathan. Pagdating doon ni Pinuno Ka-Business, malaking pagkakaiba. Kasi doon sa kabila, pag may mga nagbablog sa kanya, grabe yung talak ni Jonathan, Hindi makapagsalita halos yung yung kausap niya. Talagang makwento, tapos sobra. Parang parang binibilog niya yung ulo ng mga kausap niya. Para paniwalaan siya, para kumita siya. Magaling mag-sales talk ito si Jonathan. Pero, nung kay Pinuno Ka-Business na, pagdating ni Pinuno Ka-Business, hindi makaimik si Jonathan. Yun ang napansin ko. Tameme siya. Si Pinuno yung kaharap. So, mapapansin mo talaga doon na pagdating kay Ka-Business, ang ugali ni Jonathan, iba. Kung sino yung kaharap niya, nag-iiba din yung ugali niya. So, dito lang talaga kay Pinuno na parang siya, yung tipid, yung tahimik na akala mo, ang bait-bait kung salita. Akala mo hindi, sabihin natin hindi naninira kung ano ng mga pinagsasabi. Takot talaga siya kay Pinuno. Takot na yung nag-aalangan. Dahil alam niyang hindi naman siya sasaktan. Kaya lang, yung salita ni Pinuno, nandun yung authoritarian, yung talagang may diin, yung sasabihin talaga, maniniwala ka talaga, mapapasunod ka talaga. As in, yun ang napansin ko. Kaya nakita ko kay Jonathan, ano ngayon? Sige, magdakdak ka dyan. Si Pinuno na yung kaharap mo. Wala talaga. Baw lang siya. Sunod siya Pero tinanong siya ni Pinuno kung saan niya gusto. O Jonathan, saan mo gusto? Dito o kung saan? Kasi malaya naman siya. Malaya si Jonathan. Medyo nanahimik muna si Jonathan diyan siya kay Pinuno. Pero tinanong ni Pinuno si Nanay Marita, Nay, saan mo gusto si Jonathan? Ka-business lang talaga Ayaw ni Nanay mapunta sa iba yung kanyang anak Diyan lang kay Pinuno Ka-Business. Siya may tiwala. Nakakatuwa na nakakainis ito si Jonathan. Kaya, ayun, maraming salamat. Pasalamat na lang tayo mga kababayan, Ka-Business, Ka-Papi at Kalingap. Dahil ngayon alam na natin na balik na naman sa mabuting kamay sila Nanay Marita at si Jonathan, ang mag-ina na to. So, nasa poder na naman nila Ka-Business. Si Mrs. Ka-Business na naman ang nag-aalaga at ang yung mga M's doon. Sila nag-aasikaso at saka yung mga kabuangs. Ang hirap po yung buhat ni Nanay Marita. Buyag, malaki Sabi nga ni Mrs. Ka-Business, lumaki si Nanay Marita habang nasa kalsada. Biruin nyo na yung katawan niya, kahit lang sila sa kalsada na masabi natin, wala Pero ganun ang katawan niya, grabe. Hiyang siya sa kalsada. So, yun lang mga kabayan, Ka-Business, Ka-Papi at Kalingap. Masaya ako na wala na sa kalsada sila Jonathan kasi Nanay Marita. Salamat kay Pinuno Ka-Business. Yun naman talaga ng antay. Salamat dahil umupa na yung tensyon na grabe. Dapang-dapa yung paninisi kay Ka-Business dahil pinabayaan daw itong mag-ina. Pasarap ng buhay, pator-tor lang. Mga tao talaga. Pero okay na yun. Peace na tayo. Safe naman na sila Nanay Marita. At shoutout kay Sir Wakiwak. Support po natin Wakiwak TV. Ang nag-alaga din po pansamantala kay Jonathan habang wala sila Pinuno Ka-Business. So yun po. Ay, nako. Buhay ni Jonathan na maligalig. So, gusto ko lang pong pasalamatan, i-shout out ang ating mga Ka-Business na lagi na riyan
mga nagko-comment sa akin, mga ginagawang reaction. Shout out kay Ate Marilyn, good morning po. Shout out din po kay Mio Magdaraog. Salamat po sa suporta, kabayan Mio. And also kabayan Jessie Lucas, good morning. Kabayan si Pasco Okwal, good morning po. Ate M. Scores, good morning, a shout out. And salamat po sa pag-comment, sa pagbisita. Kabayan Nagi, salamat po sa support. And kabayan Sara, thank you rin po. Ate Ninette, Recta, good morning po. Thank you sa support. Kabayan Julia Pardales, vlog, thank you. Ate Marilyn, Ma'am Marilyn Cabanilla, thank you po sa suporta. And Mia Bumanlag, shout out po. Kumusta ka na, kabayan? So, ito lang po muna ang aking simpleng reaction. Pagiging maligalig ng ating Jonathan, pero wala tayong magawa. Dahil kung si Pinuno Ka Business nga, sobrang nagtsatsaga, tayo pa kaya na nanonood lang. So, support na lang po natin ang Ka-Business Family, Ka-Business Official, Papa Dins TV. Huwag po tayo mag-skip ng ads. Kasi, para mas mapalawak pa, magtuloy-tuloy na yung pag-share nila ng blessing sa ating mga kababayang higit pang nangangailangan. So, mag-ingat po tayong lahat, lalo na sa aking pamilya, aking mga anak, sa aking nanay. Ingat na lagi. Basta pray lang, laban lang. Maging malakas lang tayo palagi ating pangangatawan. So, hanggang dito na muna. Hanggang sa muli na aking mga gawing reaksyon. At yun, maraming salamat. To God be the glory.